Hold on. Before you watch the rest of the video, I have a new site on Tippy where you can see lots of unseen videos and more. Link in the description. Don't miss out. Join the team and enjoy the video. So, magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Tayo ang lahat para sa ating panalangin. Sarah May, pwede mo ba kumalaan ang ating panalangin? So, ngayon, bago kayo magsiupo, pakipulot muna ng basura sa ilalim ng inyong mga bangko at pakiayos ng inyong mga kuan. Gusto ba, mga bata? Opo. So, ngayon ay maaari na kayong magsiupo. So, ngayon mag-check muna tayo ng attendance. Upang makita kung sino ang liban at hindi lumiban sa ating klase. Sarah May Garcia, Present. Mary Jo Miranda, Present. Eliza Fred, Present po. Charisse De Rojas. Present po. Okay, walang lumiban sa ating klase ngayong araw. So, ngayon, nagiging ako dito. Ilang mga alituturin na nararapat na sundin sa loob ng aking klase. So, pakibasa? Maging magalang, makinig sa guro, sumunod sa panuto, itaas ang kamay kung mayroong sasabihin. Naiintindihan ba, mga bata? Opo. Okay, so ngayon, ay may inihanda ako dito isang kanta. So magsitayo muna lahat at tayo ay kakanta.
So, meron tayo dito ilang mga halimbawa na pan-natnig. Okay. So, una is ang o at ang at. So, pakibasa. Nag-uugnay ng mga salita sa kapwa-salita. Ginagamit ang o ang nagsasaad ng pagpipili. Ang at unay sa pagdugtungin ng dalawang kaisipan. So, ginagamit natin ang o kapag nagsasaad ng pagpili or kung meron tayong pagpipilian. Tapos, ginagamit naman natin ang at kapag may pagdudugtungin tayong dalawang salita. So, halimbawa, bibili ba ako ng laruan o tinapay na lang? Yun ay sa o. Tapos sa at, ang kaibigan ko ay sina Ana at Ani. So, sige nga, Charis, magbigay ka nga ng halimbawa ng o. O na ginagamit sa pangungusap. Alin kaya kakainin ko? Tinapay o kanin? Okay, very good. So, sige nga, Mary Joy, sa at naman. Magbigay ka ng halimbawa. Ang kaibigan ko ay sinasalita na isa. Okay, very good. So, sunod naman ay ang ngunit at subalit. So, pakibasa. Ginagamit sa pag-ugnay ng dalawang kaisipang magkasalungat. So, ginagamit natin ang ngunit at subalit kapag may dalawang kaisipan na magkasalungat. So, halimbawa, gusto ko nang umuwi, ngunit ako ay may gawain pa. Yun ay sa ngunit. Tapos sa subalit naman ang halimbawa ay gusto kong bumili, subalit wala na akong pambili. So, sige nga, Eliza Jean. Magbigay ka nga ng halimbawa ng ngunit. Gusto ko na magbakasyon, ngunit marami pang gawain. Okay, very good. Sige nga, Sarah May, ikaw naman, magbigay ka ng halimbawa ng subalit sa pangungusap. Gusto ko na umahon sa amin, subalit napakarami pang gawain. Okay, very good. So, kasunod is ang sapagkat. So, pakibasa nga. Ginagamit sa pagbigay ng dahilan o katwiran. So, ginagamit natin yung sapagkat kapag tayo ay nangangatwiran. So, ang halimbawa nun ay bawal lumabas sapagkat may kumakalat na sakit. So, sige nga, Mary Joy, magbigay ka nga ng halimbawa ng sapagkat sa pangungusap. Bawal magmubon sapagkat mahal niya pa. Okay, so kasunod naman ay ang salitang sa wakas. So, nagbibigay ng pagtatapos sa isang suliranin. So, ginagamit ito kapag magkukonclude na or pagpatapos na yung isang salita, isang gawain o mga salita. So, halimbawa ay sa wakas, tapos na ako sa aking mga gawain. So, sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa sa Sa wakas, nakapagpupunta. Oh, very good. So, about sa lahat ng mga halimbawa. So, kasunod is ang raw at ang daw. So, pakibasa nga. Nagpapahayag ng paggaya sa nasasabi ng iba. Ginagamit ang raw kung ang sinusundang salita ay pag-ibig. Ang huling titik at daw ang gagamitin kung ang huling titik na sinusundang salita ay pag-ibig. So, ginagamit natin ang raw at ang daw kapag ginagaya natin or ipapahayag natin yung sinabi ng iba. So, yung raw, ginagamit natin yun kapag patinig. So, ano ba ang patinig? Yung mga a, i, o, u. Tapos yung daw naman, ginagamit yun kapag katinig ang sinundang salita. So, halimbawa, halina kayo, magsipasok na raw tayo. So, letter A yung nahuling salita. Kaya, raw ano. So, kabilang yun sa patinig. So, kasunod is, bakit daw bawal pumasok? So, letter T, dahil siya ay katinig. So, sige nga, Eliza Jean, magbigay ka ng halimbawa ng raw. Raw sa pangungusap. Nadapa raw si Charis kahapon. Okay, very good. Nadaba daw si Charis kahapon. So, sunod naman is ang kung gayon at sa makatuwid. So, sige nga, pakibasa. Ginagamit
kalusugan. So sige nga, Charis, magbigay ka ng halimbawa ng sa kung gayon. Sa kung gayon ay umalis ka na. Kung gayon ay umalis ka na. So, kasunod is ang kung ano. So, ginagamit naman natin ito bilang paggaya o pagtulad sa mga pangyayari. Halimbawa, kung ano man ang nangyari ay ako na ang bahala. So, sige nga, Sarah May, magbigay ka ng halimbawa ng kung ano. Kung ano man ang mangyari, ay siya na mahal. Okay, very good. So, kasunod ay siya rin at sila rin. Pakibasa nga. Ginagamit sa paggaya o pagtulad naman sa mga tao. So, ginagamit natin ang siya rin at sila rin kapag tayo ay may pinagtutulad na mga tao. So, halimbawa nung siya rin ay bawal ding lumabas dahil mabuti. So, ito ay nagpo-pertain sa paglalaro. Tapos, sila rin ay pinagbabawalan na maglaro. So, kasunod is ang kung sino. Pakibasa nga. Ginagamit sa pagtukoy sa tao may alam, may gusto o may tinawag isang ngalan. So, ginagamit natin ang kung sino kapag tinutukoy natin ay isang tao na nakakaalam or may gusto ng isang bagay or sitwasyon na yun. So, halimbawa, kung sino man ang kumuha ng gamit ng iba ay mapaparusahan. So, sige nga, Eliza Jane, magbigay ka nga ng halimbawa na kung sino sa pangungusap. Kung sino man ang kumuha ng aking cellphone ay madadapa mamaya. Okay, very good. So, ngayon na nakita ko na natutunan nyo na ang ating aralin, meron ako dito mga inihandang katanungan. So, unang tanong, ano nga ulit ang ibig sabihin ng pangatnig? Sige nga, Eliza Jean. Ang pangatnig po ay mga salita na ginagamit natin upang maugnay po natin yung mga ideya ng mga karagdagan sa salita o pangungusap. Okay, very good. So, ginagamit natin ang pangatnig upang mapagdugtong ang mga salita or parilala sa isang pangungusap. So, kasunod, ano-ano naman ang mga salita na halimbawa na pangatnig? Yun yung ating diniscuss kanina. So, sige nga, Sarah May. O at ngunit, kung ano sila rin, ragdaw, kung kay iyon at makasama. Okay, very good. So, kasunod na tanong. Sa tingin nyo, bakit mahalaga ang pag-alam sa mga pangatnig sa pangungusap? Sige nga, Charis. So, mahalaga po yung pag-alam sa mga pangatnig sa pangungusap para malaman po natin kung ilan po ba yung tinutukoy niya. Okay, very good. So, sige nga, Sarah May. Mahalaga po yung pangatnig sa pangungusap para makagawa tayo ng tamang pangungusap. Okay, very good. So, ngayon naman, meron ako dito inihandang isang activity. So, ito ay isang group activity. Ito ang magiging group 1 at ito naman ang magiging group 2. So, ang gagawin nyo lang dito is bubuo kayo ng isang maikling kwento gamit ang mga pangatnig na salita na bubuin nyo sa isang gagawin nyo siyang isang paragraph na kwento. So, narito ang pamantayan. Ang nilalaman ay 10 points. Pagkamalighain, 5 points. Mechanic at organisasyon, 5 points. Na sa total ay 20 points. So, maaari na kayong magsimula. At kukuhain ko yan namin. Tapos na ba mga bata? Opo! Okay. So, ngayon, pakipasa na ng inyong binuong maikling kwento. So, ngayon naman is meron kayo individual na gawain. Ano pang individual na gawain? So, pakibasa ng panuto. Piliin ang wasto at angkop na pangatnig sa loob ng kahon.
pamilya raw. So, pangalawa, sige nga, Mary Joy. Hindi. Hindi may pagkamasungit daw siya. Sabi ng isang mo, naging hindi mag-aaral niya. Okay, so, hindi. May pagkamasungit daw. So, tama rin ang kanyang sagot. Ano? So, sa number 3, sige nga, Sarah May. Talaga, kung gayon, kailangan natin maging mabait palagi para hindi tayo magalitan. Okay, kung gayon, ano sa number 3? So, sige nga, sa number 4, Charis. Basta, igalang natin siya kahit ano pa siya kasi siya rin ay pangalawa natin magulang dito sa paaralan. Okay. So, sa number 5, sige nga, Eliza Jean. Tama, kung ano man siya o sino man siya, sigurado may matututuhan tayo sa kanya. Okay, sige, sa number 5, is number 6, Sarah May. Magpasalamat tayo dahil sa wakas may bulong tayo sa